Ito'y sinasalita po ng mga apostol. Kaya nga ang sabi, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos, si Kristo. Sa hiwaga, yaong karunungan na itinilaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan. Sa makatwid, wala pa pong tinatawag na paglalang na andun na po ang Kristo, yung karunungan ng Diyos, naroon na po siya. Kung nakilala sana nila, ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Ngayon, hindi naman ako nagpapahayag ng ganitong pangungusap na merong hindi nakakakilala sa karunungan ng Diyos. Naniniwala ako na inilagay ng Diyos sa ating isip kung ano ang karunungan ng Diyos na pinaputunayan ni Pablo bago ang sanglibutan. Itinatanggap ng Diyos ang karunungan. Kaya nung sabihin ng Diyos, lalangin natin ng tao, si Kristo ang kausap. Bakit? Hindi makapaglalala ng Ama kung walang Kristo. Dahil si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Ama. Kaya dito po sa pangungusap na ito, mga kapatid ko, ang Kristo ayon sa kapahayagan ng Biblia, nagsimula po siya wala pang sanglibutan. Hindi totoo ang Kristo ay nagmula o nag-umpisa kay Maria na para patulugin na ang Kristo ay kasama sa nilalang, hindi lumalang. Pero dami pala pa Kristo siya ang gumawa ng sanglibutan. Kaya nga na parito, hindi nakilala lalo po yung ibang mga Hudyo, hindi nakilala ang ating Panginoong Jesucristo At ito'y patuloy hanggang sa panahon natin sa ngayon. Maraming hindi ko nakakilala kung ano ang Kristo. Ang paniniwala ko po, doon sa paniniwala ni Apostol Pablo, iisa po ang aming espiritu ni Pablo Yung tinanggap na espiritu ni Pablo na mula sa Ama, yung din yung espiritu tinanggap ko na mula sa Ama. Na ano ang sinasabi ni Pablo? Ano ang sinasabi ko na aking binabasa? Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. At nakikilala ko po siya ayon sa Biblia. Kaya, ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid ko kay Kristo, hindi pwedeng pabulaanan na hindi siya lumalang. Kasi pinatutuhanan ng ilang mga alagad o ng mga apostol Gaya ng sinasabing ganitong pangungusap, pansinin po ninyo sa aklat ng gawa ng mga apostol. Merong ganitong pahayag si Apostol Pedro na ang pagkawika po ng apostol na si Pedro sa 3:15. Ganito po ang nasusulat. At inyong pinatay ang lumikha ng buhay na binuhay ng Diyos ng muli sa mga patay, mga saksi kami ng mga bagay na ito. Pahayag na ito sa mga Hudyo na nagpapako at nagpapatay sa ating Panginoon Jesucristo. Pinatay ninyo ang lumikha ng buhay. Totoo. Siya naman talagang lumikha ng buhay At yan ay pinatunayan ng apostol na si Pablo. Na anong sabi ni Pablo? Siya ang una ng lahat ng mga bagay. At ang lahat ng mga bagay ay nabubuhay dahil sa Kanya, kay Kristo. Doon nabubuhay Kaya ang tama lang sabihin ni Apostol Pedro, doon sa mga
mga Hudyo na nagpapako sa ating Panginoong Kristo na pinatay ninyo ang lumikha ng buhay. Na binuhay ng Diyos. Saksi kami sa mga bagay nito. Minsan, nagkakaroon ng pagtatanong, kung Diyos siya, bakit may bumuhay sa Kanya? Binuhay siya ng Diyos, saksi kami, sabi ng mga apostol. Kung atin namang susuriin, ang binuhay naman ng Diyos hindi naman yung Diyos mga kapatid kasi ang Diyos po, Espiritu po yan, walang kamatayan yan. Kaya, ito po'y ipinagpapauna ko lamang po mga kapatid ko kay Kristo. Ang Kristo, na ayon sa mga pagbubunyag po, ayon sa Biblia ng mga apostol, hindi mo pwedeng ibahin o paghiwalay yung Ama at yung Kristo. Kasi alam niyo mga kapatid, ang Ama merong pahayag si Kristo. Merong si Kristo na wala sa Ama. Merong si Kristo wala sa Ama. Ulitin ko po. Merong si Kristo na wala sa Ama. Kaya ang Ama hindi full Hindi siya puno Anong katibayan? Babasa ko At silin po ninyo. Aklat po ng John 16 verse 15. Ito ang sabi ng ating Panginoon Kristo. Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. Kaya sinasabi ko na siya'y kukuha sa nasa akin. Ilan yung Ama? Ang Ama, merong kung wala na kay Kristo. Si Kristo puno. Ang Ama hindi puno. Bakit? Ano ang sabi ni Kristo? Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. Kaya sinasabi ko na siya'y kukuha sa nasa akin. Ang Ama kukuha kay Kristo. Kaya ibig sabihin, ang Ama, meron siya na wala na kay Kristo. Kaya nga pagka-Diyos, ano yan paikot-ikot po yan Pero naniniwala ko mga kapatid, ang Diyos po ang tagapagbukas ng isip. Kahit paikot-ikutin mo yan, lalabas pa rin, isa ang Diyos. Isa pa rin yan. Kahit sabihin mo, ang anak ay wala siyang sariling buhay. Ang Ama ay merong sariling buhay. Ay kung sabihin ko naman, yung buhay ng Ama ay galing kay Kristo. Kasi nga, mga kapatid ko, hindi pwedeng gagawa ang Ama na siya ang mag-isa. Pag gumawa ang Ama, tinigiyak ng anak, naroon siya. Gumagawa rin siya. At tinigiyak rin naman ng anak, kapag siya gumagawa, naroon din naman ang Ama. Parehas silang gumagawa, walang iwanan sa madaling sabi. Ayan po. Ngayon, dangan lamang kung paano sinabi ng apostol na si Pablo na aming sinasalita ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Tingnan nyo? Bago ang sanglibutan, Kristo na. Pero mo, sinasalita ni Pablo yung karunungan ng Diyos sa hiwaga. Pag sinabi hiwaga, hindi basta-basta yung pagbubukusan ito. May natatago rito. Sa Godhead, may natatago. Sino magbubunyag sa natatago? Ang ating Panginoon Diyos. Yan naman.